Ang pelikula ay nagbukas sa border ng bayan ng Nogales, Mexico, kung saan ang isang matipunong lalaki na nagngangalang Brian, na nakatira mag-isa sa isang trailer house na kahawig ng isang camper, ay nagkaroon ng nakakatakot na panaginip tungkol sa kanyang fiancé na marahas na inatake ng ilang lalaki. Ginugol ni Brian ang kanyang mga araw sa matinding pagsasanay sa martial arts sa pagtatangka na makalimutan ang mga nakakapanghinang pangitaing ito. Samantala, mula sa malayo, isang binata na nagngangalang Oscar na nakatira sa parehong bayan ang nanonood kay Brian na nagsasanay ng martial arts. Malaki ang motibasyon ni Oscar na matutunan ang arts of fighting sa pamamagitan ng paraan ni Brian. Tuwing umaga, pinapanood ni Oscar ang pagsasanay ni Brian bago pumasok sa paaralan. Sa paglipas ng araw, nakita ni Oscar ang kanyang sarili na sinusundan ng isang grupo ng mga tulisan sa isang kotse. Sa mabilis na pag-iisip, nakaramdam siya ng panganib at sinubukan iwasan ang mga ito at naghanap ng mapagtataguan sa likod ng nakaparadang sasakyan sa tabing kalsada. Hindi niya alam na si Brian ay tahimik na pinagmamasdan ang buong kaganapan at nalaman na ang determinasyon ni Oscar na matutunan ang kasanayan sa martial arts ay upang ipagtanggol ang sarili. Sa gabi, ang parehong mga tulisan ay nagpakita sa bahay ni Oscar, tinutukan siya ng baril. Napag-alaman na sila ay bahagi ng gang na kinabibilangan ng kapatid ni Oscar na si Hector at madalas na nangingikil ng pera kay Oscar. Sa kabila ng pagiging inosente, sumunod si Oscar at ibinigay ang kanyang pera nang walang pagtutol. Kinaumagahan, bumalik si Oscar sa training field para hanapin si Brian. Sa kanyang pagtataka, nilapitan siya ni Brian at inanyayahan si Oscar na sumali sa kanyang pagsasanay. Sa kanyang kagalakan, nagsimulang matuto si Oscar ng mga defensive moves mula kay Brian. Inialay niya ang kanyang sarili sa pagsasanay, pagkakaroon ng kumpiyansa, at pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan. Sa loob ng ilang linggo, nabawasan ang takot ni Oscar sa mga miyembro ng gang ni Hector at hinarap niya sila. Sa sumunod na eksena, hiniling ni Oscar kay Brian na mag-set up ng underground fight para subukan ang kanyang bagong natutunan na kakayahan. Gayunpaman, tumanggi si Brian, na binibigyang diin na ang mga kasanayang itinuro niya kay Oscar ay para sa pagtatanggol sa sarili, hindi sa mga propesyonal na laban. Di nagtagal, nagulat si Oscar nang makita niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Hector at ang kanyang grupo ng mga kaibigan na naghihintay sa kanya. Tuwang-tuwa na makitang muli ang kanyang kapatid, nilapitan ni Oscar si Hector nang may mainit na yakap. Habang nag-uusap sila, dumating si Brian sa eksena at si Hector, na nakaramdam ng hindi pamilyar na presensya, ay nagkaroon ng hinala. Tinanong niya si Oscar tungkol kay Brian, iniisip kung isa siyang opisyal ng pulisya. Bilang tugon, tiniyak ni Oscar sa kanyang kapatid na si Brian ang kanyang guro sa martial arts at ipinaliwanag na hindi siya banta. Si Hector, na isang gangster na umaasa na sasali si Oscar sa kanyang mga kriminal na gawain, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na maging bahagi ng kanyang mundo ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, tumutol si Oscar, gusto niyang mamuhay ng normal at lumayo sa criminal underworld. Sa kabila ng magkaiba nilang landas, inimbitahan ni Hector si Oscar na ipagdiwang ang kanyang pagbabalik sa isang party. Sa una ay nag-aalangan, si Oscar ay sumang-ayon at sumakay sa kotse ni Hector upang sumali sa kasiyahan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang buhay na bar kung saan nagsasaya si Hector at ang kanyang grupo sa piling ng mga babae. Si Oscar, gayunpaman, ay parang wala sa lugar at ipinahayag ang kanyang pagnanais na umuwi. Iminungkahi ni Hector na manatili si Oscar upang masaksihan ang isang underground fight mamaya na pumukaw sa kanyang interes. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay abala sa panonood ng isang underground fight na may taya na nakapatong sa mananalo. Ang referee ay nag-anunsyo ng isang mapang-akit na premyo na $10,000 para sa sinumang makakatalo sa kanilang kampyon na manlalaban na kilala bilang The Collector. Si Oscar, nadala ang inspirasyon ng kanyang kamakailang pagsasanay sa martial arts, ay nagpasya na pumasok sa ring na labis na ikinagulat ng kanyang kapatid. Gamit ang mga diskarte sa pakikipaglaban na natutunan niya kay Brian, mabilis na natalo ni Oscar ang The Collector, na ikinagulat ng lahat. Inangkin niya ang premyong pera, at sa bagong kumpiyansa, hindi na siya natatakot sa mga kasama ni Hector. Lingid sa kanilang kaalaman, isang tambay sa mga manonood ang nag-record ng laban at ini-upload ito sa internet. Samantala, sa Orange County sa California, si Piero, na isang kriminal na abogado,
ay nakatanggap ng emergency na tawag at natanggap ang video ng underground fight ni Oscar. Nagulat si Piero sa kanyang nakita at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang amo, ang criminal kingpin na si Sonny Kilbane. Bagamat nakakulong si Sonny, taglay pa rin niya ang malaking kapangyarihan sa loob ng bilangguan. Iniharap ni Piero ang video ng laban ni Oscar kay Sonny na namangha rin sa nakita. Pagkatapos ay inutusan niya si Piero na hanapin ang manlalaban at simulan ang pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ni Brian na pinaghihinalaan nilang maaring instructor ni Oscar. Mukhang may koneksyon sa pagitan ni Brian at ng kanilang criminal group at ang diskarte sa pakikipaglaban ni Oscar ay kahawig ng natatanging estilo ni Brian. Walang pag-aaksaya ng oras, nakipag-ugnayan si Piero sa kanilang mga hitmen sa Mexico na inatasan sila ng misyon na hanapin at iligpit si Brian. Sa sumunod na eksena, si Oscar, na naghahanap pa rin ng pagkakataon para sa underground fights, ay pumunta sa isang lokal na fight club at lumapit sa receptionist na si Marisol. Nagtanong siya tungkol sa pagkuha ng membership, sabik na ipagpatuloy ang pagsubok sa kanyang mga bagong nahanap na kasanayan. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, ipinaalam sa kanya ni Marisol na kabilang sa requirements ng membership ng club na hindi bababa sa 18 taon gulang. Sa kanyang pagkabigo, niligawan ni Oscar si Marisol at pinuri ang kanyang hitsura bago umalis sa club. Kasunod nito, si Oscar, kasama ang kanyang kapatid na si Hector at ang kanyang grupo, ay bumisita sa tirahan ni Brian. Nakiusap sila kay Brian na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Oscar at nag-alok ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang mga serbisyo. Si Brian, gayunpaman, ay nananatiling determinado sa kanyang desisyon na tanggihan ang kanilang alok. Ang tensyon ay tumaas nang sinubukan ni Hector na pilitin si Brian sa pamamagitan ng pagbabanta ng baril, ngunit mabilis na tumugon si Brian sa pamamagitan ng mabilis na pagkuha ng kanyang armas at pag-uutos sa kanila na umalis sa kanyang ari-arian. Pinaalis niya sila pagkatapos imungkahi kay Oscar na layuan ang kanyang kapatid. Kasunod nito, bumalik ang magkapatid na sina Oscar at Hector sa fight club na nauna nang tinanggihan ang pagiging miyembro ni Oscar dahil sa kanyang edad. Pinirmahan ni Hector ang mga kinakailangang papel ng tagapag-alaga na siniguro ang pagpasok ni Oscar bilang miyembro ng club. Sa panahong ito, nakilala ni Marisol si Oscar bilang ang manlalaban na tumalo sa collector sa underground match at ipinakita pa ang video footage ng laban sa kanya. Habang nag-uusap sila, dalawang hindi pamilyar na individual ang pumasok sa club, ang magkapatid na Gonzalo, at nagsimulang magtanong kay Oscar tungkol sa kanyang tagapagsanay na si Brian. Bago sumagot si Oscar, nakialam si Hector at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng mga bagong dating. Ang magkapatid na Gonzalo sa una ay nag-claim na sila ay may sariling fight club, ngunit nang magpahayag si Hector ng pagdududa, ibinunyag nila ang kanilang tunay na layunin, tinutugis nila si Brian. Si Hector, na hindi nagpahayag ng impormasyon sa kinaroroonan ni Brian, ay nagmungkahi na lumabas sa club ang magkapatid na Gonzalo. Pagkaalis ng magkapatid na Gonzalo, nagtapat si Hector kay Oscar. Ipinaliwanag ang tunay na pagkakakilanlan ng magkapatid na lalaki bilang hitman na may layuning patayin si Brian. Nang marinig ito, pinilit siya ni Oscar na ipaalam kay Brian ang panganib na kanyang kinakaharap at hiniling kay Marisol na samahan sila. Di nagtagal, dumating ang grupo sa labas ng tirahan ni Brian at ipinahayag ni Marisol ang kahilingan ni Oscar para sa isang pag-uusap. Sumang-ayon si Brian at nagpatuloy si Oscar na ipaalam sa kanya ang tungkol sa magkapatid na Gonzalo at ang kanilang hangarin sa kanyang buhay. Alam ang kalubhaan ng sitwasyon, hinimok ni Brian ang lahat na pumasok kaagad sa kanyang bahay dahil naghihinala siya na maaaring nakabuntot sa kanila ang magkapatid na Gonzalo at maaaring magdulot ng napipintong banta. Lumalabas na tama ang mga sinabi ni Brian at pinagbabaril sila ng magkapatid na Gonzalo na ikinamatay ng dalawa sa mga kaibigan ni Hector. Sa kabutihang palad, sina Hector, Brian, Oscar, at Marisol ay nakapagtago sa loob ng bulletproof na tahanan ni Brian sa tamang panahon. Matapos mamatay ang mga miyembro ng kanyang grupo, sinabi ni Hector ang kanyang galit at kalungkutan kay Brian na sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay humingi siya ng paliwanag kung bakit siya hinahabol ng mga hitmen. Dito, atubiling isiniwalat ni Brian ang kanyang nakaraan bilang isang pulis na matagumpay na nahuli ang kilalang drug lord na si Sonny Kilbane ilang taon na ang nakakaraan. Matapos ang pag-aresto kay Sonny, si Brian ay nanirahan ng hindi nagpapakilala sa lugar
umaasang mananatiling hindi natutuklasan ng mga miyembro ng cartel na maghiganti. Gayunpaman, siya ay naguguluhan kung paano natuklasan ng magkapatid na Gonzalo ang kanyang lokasyon. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Marisol na maaaring ito ay dahil sa underground fight na nilahukan ni Oscar na pagkatapos ay na-upload sa internet. Nagpa siya si Brian na lumabas sa lugar, ngunit hindi bago inutusan si Hector na dumaan sa bintana sa loob ng ilang minuto. Sumunod, nasa labas ng bahay si Brian, nagtatago sa likod ng ilang bushes, itinutok ang crossbow sa isa sa magkapatid na Gonzalo. Kasunod ng mga tagubilin ni Brian, dumaan si Hector sa bintana na inilihis ang atensyon ng magkapatid. Sinamantala ang pagkakataong ito, nagbitaw si Brian ng crossbow bolt na ikinamatay ng isa sa magkapatid na Gonzalo. Lingid sa kaalaman ng pagkamatay ng kanyang kapatid, ang isa, dala ng mapaghiganting determinasyon, ay lumapit sa tirahan ni Brian at sinimulang itong buhusan ng gasolina na nagbabalak na sunugin ito. Gayunpaman, bago niya maisagawa ang kanyang plano, hinarap siya ni Brian na humantong sa isang mabangis na paghaharap sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng mainit na pakikibaka, nagtagumpay si Brian at pinilit na magbigay ng impormasyon ang isa sa magkapatid na Gonzalo tungkol sa kanilang amo. Nakalulungkot, ang matigas ang ulo na hitman ay tumangging magbunyag ng anumang mga detalye at sa isang pangwakas, desperado na pagkilos, sinunog ang kanyang sarili, namatay sa apoy dala ang kanyang lihim. Kasunod, muling pumasok si Brian sa bahay at pinayuhan si Oscar at ang iba pa na lumikas ng mabilis hanggat maaari. Pinaghihinalaan niya na ang magkapatid na Gonzalo ay maaaring tumawag ng mga reinforcements at isang napipintong banta ang maaaring paparating. Pagkatapos ay ginabayan ni Brian ang grupo sa isang tagong lagusan at hinimok silang ingatan ang kanilang sarili bago umalis. Maya-maya sa gabi, tulad ng hinulaan ni Brian, isang grupo ng mga Alapores ang umatake sa kanyang base. Gayunpaman, nagawa niyang labanan ang mga ito at itinaboy sila. Kinabukasan, dumating si Hector sa labas ng tirahan ni Brian upang tingnan siya ngunit may nakakagulat na tanawin. Ang eksena ay lumitaw sa ganap na malinis na parang walang nangyaring putukan noong nakaraang gabi. Ipinalagay ni Hector na maaaring umalis si Brian sa Mexico pagkatapos ng kaguluhan at inihatid ang impormasyong ito kay Oscar. Nang marinig ang balitang ito, labis na nalungkot si Oscar dahil malaki ang paggalang at paghanga niya kay Brian bilang kanyang guro. Pagkatapos nito, nang bisitahin ni Hector ang isa sa mga nobyo ng kanyang kaibigan, napaligiran siya ng parehong grupo ng mga Alapores na sumalakay sa bahay ni Brian noong nakaraang gabi. Kinuha nila siya bilang hostage at hinimok siyang ibunyag ang lokasyon ni Brian. Sa kanilang masamang kapalaran, tumanggi si Hector na magbigay sa kanila ng anumang impormasyon na pinilit ang pinuno ng grupo na tutukan siya ng baril. Sa kabutihang palad, bago niya magawang iputok ang baril, dumating doon si Brian, hawak ang isang machine gun, at pinatay ang bawat isa sa mga tulisan sa isang tira. Pagkatapos ay iniligtas niya si Hector at ang dalawa ay nagmaneho patungo sa bayan sakay ng isang mamahaling kotse. Sa kabilang banda, dumating sina Oscar at Marisol sa labas ng bahay ni Brian, umaasang nasa loob pa rin siya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga mandirigma ang umatake sa kanila at madali silang nilabanan ni Oscar. Sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga sundalo, isang lalaking nagngangalang Eric, ay lumapit kay Oscar at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Tiniyak ni Eric kay Oscar na ang kanilang intensyon ay hindi para saktan si Brian kundi iligtas siya. Nagbitiw siya ng kasinungalingan sa pamamagitan ng pagsisiwalat na siya ay isa sa mga dating estudyante ni Brian at medyo nakakagulat na pinaniwalaan siya ni Oscar. Kasunod ng revelasyong ito, sumakay sina Marisol at Oscar sa kotse ni Eric at kasama niya, nagsimula sila sa isang paglalakbay upang hanapin si Brian. Gayunpaman, pagkatapos magmaneho ng malayo, napagtanto ni Oscar na dinadala sila ni Eric sa ibang lugar at hindi sa lungsod. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Marisol na buksan ang GPS tracking at tawagan si Hector para ipaalam sa kanya na may kasama silang pulis, si Eric. Sa sandaling marinig ni Brian ang pangalan, iminungkahi niya na maging alerto si Oscar at huwag magtiwala kay Eric dahil siya ay isang tiwaling pulis. Sa sumunod na eksena, dinala ni Eric si Oscar sa ibang lokasyon, ang mansyon ng isang drug lord na nagngangalang Cesar. Doon, iniharap ni Eric si Oscar sa harap ni na Cesar at Piro at nagmungkahi ng ideya na gamitin si Oscar para hanapin si Brian at iligpit siya. Samantala, nagtipon si Brian ng magkakaibang grupo ng mga kaalyado, kabilang ang mga pulis, kriminal, at miyembro ng drug mafia para tulungan siya sa kanyang misyon. Si Hector,
na nabigla sa nakakagulat na pinaghalong mga individual sa grupo ni Brian, ay nagpa siya na tumuon sa gawaing nasa kamay. Ang puwersa ni Brian ay naglunsad ng pag-atake sa mansyon ni Caesar na nagdulot ng matinding labanan sa pagitan nila at ng mga alapores ni Caesar. Nang mapagtanto na tumitindi ang labanan, binaril ni Caesar si Piero, binanggit na hindi na siya kailangan, at sumama sa paglaban sa mga tropa ni Brian. Sa sumunod na eksena, pinasok ni na Brian at Hector ang mansyon at isa-isang pinatay ang karamihan sa mga kalaban. Pagkatapos ay ginamit ni Eric si Oscar bilang isang hostage upang pagbantaan si Brian, ngunit sa kanyang pagkabalisa, si Oscar ay lumaban at natalo siya. Kasabay nito, kumuha ng baril si Maricel at binaril ang mga binti ni Eric na nagtamo ng matinding sugat sa kanya. Dumating din doon si Brian at tuwang-tuwa siya nang makitang buhay at walang pinsala sina Oscar at Maricel. Pagkatapos, inihatid sila ni Brian palabas ng bahay ngunit nakita siya ni Caesar na nagsimulang bumaril sa kanila. Sa kabutihang palad, dumating si Hector upang iligtas at niligpit si Caesar na bumaril sa kanyang ulo gamit ang isang shotgun. Nang maglaon, dumating doon ang mga totoong pulis at nasecure ang buong eksena. Kinausap sila ni Hector at sinabing hindi na siya kasama sa gang at sinabi na siya ay malinis na. Dito, nagkatagpo din si Brian at ang kanyang fiancé at mahigpit din ang pagkakahawak ni na Oscar at Maricel sa kanilang mga kamay. Sa pagtatapos ng pelikula, dinala si Sonny Kilbane sa silid ng interogasyon ng isang grupo ng mga opisyal at laking gulat niya nang tutukan siya ng mga ito sa lalamunan ng kutsilyo. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapakita ni Brian sa kanyang sarili sa harap ni Sonny bilang isa sa mga sundalo at pinasadahan siya ng masamang ngiti. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.